Yes, good evening sa bawat isa na ating mga kapatiran o sino man ang nanonood sa gabing ito sa ating Friday devotion. Sa pagpatuloy sa ating talakayin sa buwan ng November, ang worship in spirit and in truth. Last Friday na ito ang ating tatalakayin at proceed din naman sa sunod na buwan sa December. Ang ating pagpatuloy sa ating talakayin sa gabing ito ang worship in spirit and truth. Bago ang lahat, samahan niyo ako sa munting panalangin. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong biyaya, sa kabutihan ng bawat isa. Ngayong gabi, O Diyos, tinataas namin sa iyo ang aming Friday devotion na bigyan mo kami ng kaalaman, matukoy, O Diyos, ang iyong salita, na maihahag ang kabutihan mo, ang iyong salita na maunawaan ng bawat isang nakikinig o nanonood. Bless mo, Lord, ang bawat isa. Bigyan mo kapayapaan, katahimikan ng pag-iisip ng bawat nakikinig sa gabing ito o nanonood. Bless mo, Lord, ang maging instrumento lamang kami ng salita na mayag ang kabutihan mo, Diyos. Everything, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. Sa ating talakayin, worship in spirit and in truth. Sa key verse natin, aking babasahin sa chapter 4, verse 23 to 25. Yet a time is coming and has now come when the true worshipper will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. The woman said, I know the Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. Anong ibig sabihin nito? Kung ating nabasa ang kabuuan ng kwentong ito mula doon ng nilapitan ng Diyos na si Jesus Christ ang babaeng Samaritanang ito, humingi si Jesus Christ sa kanya ng tubig na galing sa balon. At sabi niya, nung binigyan siya ng babae ng tubig, sabi niya, siya ang magbibigay ng tubig na magbibigay buhay sa bawat isa. Itong hindi pa naunawaan ng babaeng Samaritanang ito, dahil hindi niya alam na si Jesus Christ ang tinutukoy niya, hindi niya nakikilala ang sinasabing the Messiah. Pero alam mo, ang nakilala ng babaeng ito, si Jesus Christ, nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya, kahit sa kabila ng kanyang maling pamumuhay na sinabi diyan sa kwentong yan. Ang babaeng Samaritanang ito ay isang immoral, nagkakaroon siya ng 5 naging asawa sa buhay niya. Pero hindi tinitingnan ng Diyos kung anumang klaseng tao siya. Matino man o mali yung pamumuhay niya. Gusto ng Diyos na dahil pinakilala ng Diyos sa buhay niya si Jesus Christ, nagkakaroon ng pagbabago ang buhay niya, siya naging instrumento rin na nagpalaganap ng salita ng Diyos na simula noon na bago ang buhay niya. Punta tayo sa sa introduction natin, We must realize that God is spirit, and hence is not tied to one location for our worship. Itong ibig sabihin nitong ang Diyos natin ay sinasabi na hindi siya katulad sang sinasanto-santo nila na sinasamba nila na inilalagay nila sa gitna, ay luluhuran nila o dan sila magbabaw o mag-worship. Ang Diyos ay espiritu at ino-worship natin sa katotohanan na hindi tayo nag-worship bilang kung ano man ang nilalagay na example na ginawang rebulto, estatwa man, kundi si Kristo ay ang isang espiritu na naghahayag sa atin ng katotohanan na we worship God sa katotohanan, hindi lang sa kung ano lang nakikita natin. Punta tayo sa mayroon kong ginawa dito, the 3 common type of worship. First,
corporate worship, group worship. Ibig sabihin ng grupo-grupo nag-worship, gagathering. Tulad ng mayroon tayong grupo ng kabayan na meron silang every weekly, meron siya at sila nakikita mga kababayan na prayer meeting sa kanilang bahay-bahay. Yan ang tinatawag na corporate worship, group worship. Minsan kung meron tayong mga gathering at nagtitipon-tipon tayo na marami tayo, yan tinatawag din na group of worship. Dito tayo sa pangalawa, private worship or individual worship. Yun ang sa ating buhay, kahit tayo mag-iisa lamang, kaya nating mag-worship, kahit nag-iisa tayo, pwede natin i-worship ang Diyos sa ating panalangin. Ma-encounter man tayo ng halimbawa, kabigatan o kahirapan sa ating buhay, tawagin natin ang Diyos. Kung tayo man nagtatagumpay, we can worship God, O Lord. We can worship God na sa paraan na pagpupuri natin, na pupuri tayo na sabihin mo lang, simpleng sabihin mo na hallelujah, purihin ka o Diyos, salamat sa biyaya mo, sa dumating na biyaya sa buhay natin. Pwede natin gawin worship yan na kahit nag-iisa tayo. Private worship or individual worship. Sa buhay natin, kaya natin mag-worship kahit mag-iisa tayo. Dito tayo sa pangatlong sequence. Pangatlong liturgical worship for formal, traditional, and structured services. Ito ang karamihan ito sa mga ibang sikta, sa mga ginagawa nila ito bilang pagtitipon-tipon nila, nag-worship sila by sequence, may sinusunod sila, may guide sila. Minsan ito, kung naintindihan, naunawaan natin, ito ay isang maling pamaraan sa pag-worship sa Diyos, na dahil hindi na galing sa puso ang pag-worship nila, kundi sumusunod lamang sila sa kung anong dating mga traditional na mga gawain na gumagawa ng mga sequence, prayer nila, hindi yung galing sa puso, kundi yung prayer nila, meron silang sinusundan, yung paulit-ulit na sinasabi nila o prayer nila, hindi galing sa puso. Yan ang tinutukoy dito na liturgical worship. Itong traditional na sinuunang mga na iniwanan na natin dahil itong maling traditional na pag-worship. Meron tayong common na ginagawa sa pag-worship na siguro kung kahit Kristiyano na tayo o matagal na tayo naging Kristiyano, gawain pa rin natin ito o hindi pa natin maiwanan ito. Dalawang klase ito. Ang una dito ay sinasabi worldly worship. Anong ibig sabihin ng worldly worship? They love more than anything than worship God. Katulad nun na mahilig ka sa mga bagay-bagay na makamundong bagay na kinaugalian mo, tulad ng mas mahal mo pa yung trabaho mo kaysa kay God. Ayaw mo bigyan ng panahon ng pag-worship para kay Lord. Halimbawa, wala ka panahon magsimba o wala ka panahon bibigay ng panahon sasali sa mga fellowship bilang Kristiyano. Dahil mahal mo yung sigit pa sa buhay mo yung trabaho mo. Kaya kung anong hilig mo man na mahilig ka magpangoleksyon, yun ang mas mahal mo pa yung mga koleksyon mo kaysa sa pag-worship kay Lord. Isang maling pamaraan ng pag-worship, itong tinatawag na worldly worship. Itong pangalawa ang tinatawag na idolatry. Ang sobrang pagmamahal mo sa pag-idolo mo, Ang iba, kino-compare natin itong idolatry sa mga mahilig magsamba sa rebulto. Pero yung idolatry na ito ay yung personal nating kaugalian na ito na
Halimbawa, yung panahon mo, naukol lang doon sa ano, may idolo kang sikat na artista o sino mang sikat na singer. Pag nakita mo, tiling-tili ka o grabe ang sigaw na sigaw mo na pag makita mo yung ganong artista. Pero sa kabila pala nun wino-worship mo na yung taong yun na tao lamang. Sila hindi dapat sinasamba sila tao lamang. Kung nag-idolo kasi nila, may limitasyon dapat. Yung idolatry na ito, halimbawa, meron kang ano, mahal sa buhay ng mga babae. Yung iba nga, di pa load pa silang nalaman pag gusto nilang mapasagot ng babae o kayang gusto nilang babae paludlod. Sila tao lamang, hindi dapat sinasamba. Hindi dapat sila niluluhuran dahil sila tao lamang. Ang Diyos lamang ang ating luluhuran. Pangalawa lang sila kumpara sa Diyos. Sila dahil pansamantala lamang sila. Hindi sila yung tulad kay God na walang hanggan. Itong totoong worshiper na sinasabi ito, godly worship. Sinasabi dito, is an act of expressing profound reverence, love, and devotion to God. Itong sinasabi reverence, pagpakumbaba, pagmamahal at ang devotion to God. Involving both on an internal heart-centered attitude and outward expression like prayer, singing, serving others, and God. Ito ang sinasabi dito na ang expression ng pag-worship, katulad ng panalangin natin, marami tayong magagawa ng pag-worship sa ating panalangin. Kung alam natin yung sequence, acts, adoration, contrition, thanksgiving, tapos supplication. Yon, acts na yun. Paano natin gawin ang sequence ng ating panalangin. Ganun din, pwede tayong mag-worship paraan sa pagkanta. Kung medyo nag-aalangan ka o kinakabahan ka, pwede ka mag-worship na kakanta ka ng gospel song, pagpupuri sa Diyos din yan. Serving others and God. Itong serving others, hindi bali bilang serving ka sa ibang tao. Mag-serve ka sa ibang tao bilang tulong na, kumbaga, pagmamalasakit mo sa ibang tao, no? Parang katulad din nagsisilbi ka sa Diyos yan. Kung ikaw meron kang malasakit sa ibang tao, meron kang, marami kang biyaya, share your blessings. Pwede mo i-share sa iba, yung matinding pangailangan, pwede ka magbigay ng kung anong kaya mo ibigay sa iba. Hindi lamang kung mayaman ka na, wala ka ng panahon magbigay sa iba, mag-share sa iba. Dapat i-share mo ang blessings mo. Ganun din ang parang nagsisilbi ka na sa Diyos pag ikaw nagsisilbi sa iba. And God, siyempre ang higit sa lahat, ang wino-worship natin si Lord lamang. Higit pa sa iba, higit sa anumang bagay. Tayo sa ito may sa chapter kay 1 chapter 20 verse 24 to 29 MBB. Inagay natin ito sa Tagalog para maunawa natin lahat. Ang pag-alinlangan ni Tomas. Basahin ko sa inyo. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal nakabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko inilagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Ito si Tomas, nagdalawang isip siya, nagdududa siya. Dahil hindi siya naniniwala na nabuhay si Jesus Christ, kahit sa kabila na kasama nila si Jesus Christ na
maraming ginawang milagro, pero ito pa rin, hindi pa rin siya naniniwala na totoo ang sinasabi ng Bisaya ay mga mabubuhay sa katatlong araw, mabubuhay sa muli. Ito tuloy natin sa 26. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, nagdiretso talaga sa kay Tomas kaagad, ano? "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay," sabi niya. "Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas. Dito na-convict na siya parang guilty kasi siya talaga ang tinutukoy ni Jesus Christ na nagdududa sa totoong nangyayari kay Jesus Christ. Kaya nagpakita si Jesus Christ sa kanila para patunayan kay Tomas na totoo na buhay siya. "Panginoon ko at Diyos ko." Kung sa actual talaga ito, makikita mo iyak talaga si Tomas dahil nagigilty sa pagdududa niya eh. Napaka sabi ng malakas, "Panginoon ko at Diyos ko." Siyempre, Panginoon niya at ang Diyos niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?" Tinanong sa kanya kung naniniwala na siya o dahil nakita niya ako. Itong pinakaiwan na magandang salita para sa lahat. Pinagpala silang hindi nakikita, gayon may naniniwala. Ito, tinutukoy sa atin ito ngayon. Na tayo, pinagpala tayo kahit hindi natin nakikita ang Diyos. Dahil tayo nag-worship kay Lord, kay Jesus Christ. Kahit hindi natin siya nakikita sa personal, sa buhay natin, pero naramdaman natin ang Diyos sa buhay natin. Kahit hindi natin nakikita siya. We worship God sa espiritu at sa katotohanan, hindi sa rebulto, sa anumang mga imahe na nakikita, kundi sa espiritu at katotohanan. Ang katotohanan, dito nasusulat lamang sa Biblia. Kung ating mababasa lahat yan, yan nahayag ang lahat. Ang Diyos ay espiritu, hindi siya o anuman rebulto o anuman imahe na nakikita natin. Basahin dito sa 1 Samuel chapter 12 verse 24. Sinabi dito, "Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider you how great things He hath done for you." Simple sinasabi dito na ang Diyos lamang ating ang pagsisilbihan sa katotohanan sa buong puso natin. Dahil marami siyang magagandang bagay o malaking bagay na ginawa sa buhay natin. Halimbawa lang natin sa nangyari sa panahon sa buhay natin sa Pilipinas. Maswerte tayo, nasa mabuting kalagayan tayo. Sa ngayong araw na ito, ang mga kabayan natin doon sa probinsya, sa Visayas, sa Bacolod, matinding baha. Pagkatapos ng Cebu, nilindol, binagyo, binaha, ngayon doon na naman ngayon sa Negros, sa Bacolod, matinding baha ngayon doon. Kawawa yung namumuhay ngayon. Maswerte tayo ngayon na libre tayo, hindi tayo binaha. Katulad namin dito, San Pedro kami. Pero yung mga kabayan namin dito na nandun malapit sa Laguna Lake, binabaha sila, namumuhay sila alos araw-araw, lumusong sa baha, papunta sa trabaho, mamili sa labas, lumulusong sa baha. Kasi na-experience ko na doon, pumunta ako doon, nagbiyahe ako doon. Napakahirap ng pamumuhay nila. Kaya tayo, maswerte tayo na hindi natin na-experiensyahan ang mga paghihirap ng mga kabayan natin, mga kapatid natin, na matindi ang paghihirap dahil sa mga pagsubok sa buhay natin. Kaya marami tayong pagpasalamat sa Diyos sa kabila ng
mga pagsubok tayo na sa mabuting kalagayan. Itong sinasabi dito sa 1 Samuel chapter 12 verse 24. How great things He hath done for you. Malaking bagay nang binibigay ng Diyos sa atin na mga kabutihan, pribilehiyo na wala sa iba. Yung malusog kayo sa araw-araw, yung pamilya mo, mga anak mo, magulang mo, kapatid mo. Yung wala kayo sa ospital, isang malaking bagay na biyaya ng Diyos na yan sa atin. Karanas ka man ng paghihirap, kabigatan sa buhay mo sa araw-araw. Marami man pagsubok na basta na nasa kay Lord ka, anumang bigat na ng pagsubok o paghihirap na naranasan mo, makakasurvive tayo, manalig lang tayo. Yung sinasabi diyan, manalig tayo sa Kanya. Kahit ano man kahirapan natin na maranasan. Punta tayo dito sa last part natin, dito sa challenge natin. Happy moments, siyempre kung masaya tayo, you can praise God. Praise God. Papuri tayo sa Diyos. Kung ano mang maraming blessings tayo, marami tayong biyaya sa buhay natin, maayos tayo, malusog tayo, at mayroon tayong celebration sa buhay natin. Papurihan muna natin ang Diyos. Pasalamatan na natin sa lahat ng biyaya. Kung ano mang dumating na biyaya, ipagpasalamat natin. Praise God kung meron tayong happy moments. Difficult moments, ito, pag nasa pagsubok ka o kahirapan ka, kabigatan ka man, itong hanapin natin ng Diyos. Humingi tayo ng gabay sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Tawagin natin ng Diyos. Walang ibang tutulong sa atin. Minsan, kalapit natin o kabahay natin o sino man malapit sa atin, minsan nakakatulong sa atin ng agad. Pero kung lalapit tayo sa Diyos, maranasan natin ng Diyos magbibigay kaagad ng kalutasan sa lahat ng ating naharap na pagsubok o kahirapan. Quiet moments, worship God. Ito ang matahimik ang buhay natin. Mas maganda mag-worship sa Lord pag magkaroon tayo ng tahimik na panahon o tahimik na nag-iisa tayo. We can worship God. Pwede tayo kumanta kay Lord, pupuri sa Diyos. Pwede tayo magkaroon ng devotion o prayers, personal nating prayer. Painful moments, itong talagang naranasan mo itong mga pasakit o kahirapan, sabi ko dito, trust God. Trust God. Maniwala tayo sa Diyos. Kung mayroon man tayong pagsubok o kahirapan naranasan, maniwala tayo sa Diyos. We can trust God. Manalig tayo o tumawag tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng kasagutan sa ating mga naranasan na pagsubok o kahirapan sa ating buhay. Every moment, thank God. Magpasalamat tayo sa Diyos sa bawat momento ng ating buhay. Sa bawat araw na nasa maayos tayong kalagayan, magpasalamat tayo sa Diyos. Malusog tayo, hindi tayo nagkakasakit. Maganda ang sitwasyon natin, hindi katulad ng iba. Binabaha, binabagyo, naghihirap sa buhay nila, walang makain, walang trabaho. Magpasalamat tayo, kompleto tayo sa buhay natin. Itong malaking bagay na binigay sa Diyos sa ating review, magpapasalamat tayo sa Diyos. Okay, dito na lang natin tatapusin ang ating daily devotion. Nawa may naunawaan kayo sa aking tinalakay ngayon at magkaroon ng impact sa inyong puso, sa inyong buhay ang aking sinabi ngayong gabi. Bago tayo magwakas, samahan niyo ako sa munting panalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong biyaya. Na-share ang iyong salita. Nawa o Diyos na nauwaan ng bawat isa ang iyong salita na ito'y magagamit sa aming araw-araw pamumuhay, ano man aming may encounter sa bawat araw, Diyos. Bless mo Lord ang bawat isa na
nasa ayos o mabuting kalagayan ng bawat isa. Naway Diyos, patuloy mong gabayan ng bawat isang nananalig na ng palataya sa iyo, patuloy mong gabayan, Edja Elio, sa anumang kapamakan. Sa bawat araw, Diyos, kasama ka namin at nananalig kami sa iyo, Lord. Ang lahat nito ang aming dinadalangin, hiling sa tayong pangalan lamang na Jesus. Amen. Thank you. God bless everyone.